Sa video na ito, dadaling ko kayo sa isang nakakakilabot na kwento ng isang batang lalaking nagbakasyon sa lumang bahay ng kanyang lolo at lola sa probinsya. Sa gitna ng katahimikan ng kagubatan, may umiiyak na babaeng multo na sinasabing nagdadala ng malas sa sino mang makarinig sa kanya. Sa gabing maulan at puno ng kulog, nagising si Jomar sa isang bangungot na tila nagkatotoo. Ang babaeng multo ay hindi na lang bahagi ng kanyang panaginip. Ano nga ba ang totoo? Halika't samahan ninyo akong tuklasin ang misteryo sa likod ng iyak ng babaeng multo. Ako po si Jomar, 25 years old. Nung mga 16 years old ako, nagbakasyon ako sa isang lumang bahay namin sa probinsya. Bahay ni lolo at lola yon. Ang alam ko, nakatayo siya sa gitna ng kagubatan. Hindi naman sa gitna talaga, pero yung lugar kasi na yon ay napapaligiran ng makapal na gubat. Para bang wala kang ibang maririnig kundi yung mga huni ng ibon at kaluskos ng mga dahon, lalo na paggabi. May mga bahay din naman, pero malalayo sa isa't isa. Ang alam ko, may isang multo na nagpaparamdam sa lugar na yon. Babae raw na umiiyak. Kapag narinig mo raw yung iyak niya, siguradong mamalasing ka. May mga ilang tao na nakarinig na raw sa iyak ng babaeng multo, pero hindi ko na maalala kung ano yung mga malas na nangyari sa kanila. Basta ang natatandaan ko lang, natatakot ako na marinig yung iyak ng babaeng multo. Sa unang gabi ko sa bahay nila lolo at lola, nakilala ko si Tatang Berto, isang matandang albularyo. Siya yung tumulong sa akin na makabawi agad sa sakit na dengue. Nung malaman niya na sa bahay nila lolo at lola ako magbabakasyon, binigyan niya ako ng anting-anting na may proteksyon daw sa mga masamang espiritu. Sabi niya kahit anong mangyari, hindi raw ako dapat matakot kasi malakas daw yung anting-anting na yon. Tuwang-tuwa ako noon kasi feeling ko hindi na ako makakarinig ng iyak ng babaeng multo dahil sa anting-anting. Pero nagkamali ako. Sa mga sumunod na gabi, panaginip ko ay yung babaeng multo. Nakikita ko siya na nakatayo sa tabi ng kama ko. Nakatalikod siya sa akin, kaya hindi ko makita yung mukha niya. Pero sa panaginip ko, naririnig ko yung malakas na paghikbi niya. Para bang yung tunog ay galing sa ilalim ng lupa. Habang naririnig ko yung iyak niya, parang may kung anong mabigat na bagay na nakapatong sa dibdib ko. Parang sinasakal ako ng malamig na hangin. Hindi ako makagalaw, hindi ako makapagsalita. Tapos bigla siyang haharap sa akin. Makikita ko yung mukha niya na punong-puno ng lungkot. Lalapit siya sa akin, hahawakan niya yung mga paa ko, tapos hihilahin niya ako pababa ng kama. Doon na ako magigising. Nakakapanaginip ako ng ganoon, mga 3 beses sa isang linggo. Nung una, hindi ko pinapansin kasi akala ko, epekto lang yon ng pagkakaroon ko ng dengue. Pero nung paulit-ulit na, medyo kinabahan na ako. Iniisip ko na baka may tama na ako sa utak. Baka nababaliw na ako. Kaya ko ba na-imagine yung ganong panaginip? Kasi naikwento sa akin yung tungkol sa babaeng multo? O baka naman talagang may mali na sa utak ko dahil sa dengue? Hindi ko na alam kung alin ang totoo. May isang matandang babae na malapit sa bahay nila lolo at lola ang pinuntahan ko. Nagbigay siya sa akin ng mga halamang gamot na pampakalma raw ng utak. Inumin ko lang daw yon bago matulog para hindi ako bangungutin. Pero wala rin nangyari. Panaginip ko pa rin yung babaeng multo. Isang gabi malakas yung ulan. May kasamang kulog at kidlat na parang bumabasag sa katahimikan ng gabi. Hindi ako makatulog dahil sa ingay ng mga sanga ng puno na humahampas sa bubong. At yung malamig na hangin na pumapasok sa bintana ay parang mga daliri ng multo na humahaplos sa balat ko. Tapos bigla kong narinig yung iyak. Nandun na naman yung babaeng multo pero hindi ako nananaginip. Gising ako. Nakita ko siya na nakatayo sa paanan ng kama ko. Hindi ako makagalaw. Hindi ako makasigaw. Tapos bigla siyang naglakad papalapit sa akin. Hinawakan niya yung mga paa ko. Sobrang lamig ng mga kamay niya. Sobrang lamig na parang yelo. Hinila niya ako pababa ng kama. Doon ako nagkaroon ng lakas para makasigaw.
Sinipa ko siya, sinuntok ko siya. Pinilit kong makawala sa kanya. Pero sobrang lakas niya, nakita ko yung mukha niya. Umiiyak siya. Pero yung mga mata niya parang wala ng buhay. Nung mahulog ako sa kama, nawalan ako ng malay. Pagising ko, nasa ilalim na ako ng isang malaking puno ng balete. Sobrang dumi ko, puno ng sugat yung mga braso at binti ko. Nawawala yung anting-anting na bigay ni Tatang Berto. Pero yung tali nito, nasa leeg ko pa, naputol yung tali. Nabasag yung anting-anting. Sa gilid ko may mga basag na piraso ng anting-anting. Nakita ko rin yung mga bakas ng paa ko, yung mga bakas ng kamay ko sa putik. Pero wala nang bakas ng iba pang tao. Ako lang mag-isa ang naglakad papunta sa ilalim ng puno ng balete. Hindi ko alam kung paano, hindi ko alam kung bakit. Natagpuan ako ng mga tao kinabukasan. Dinala nila ako sa bahay nila lolo at lola. Kinuwento ko sa kanila yung nangyari. Pero hindi sila naniwala. Paano nga naman sila maniniwala kung wala silang nakitang bakas ng iba pang tao? Ako lang mag-isa ang nakarinig ng iyak ng babaeng multo. Ako lang mag-isa ang nakakita sa kanya. Hanggang ngayon, hindi ko alam kung totoo ba yung babaeng multo o bunga lang ng imahinasyon ko. Baka nga nababaliw na ako noon dahil sa dengue. Pero kahit ano pa man ang totoo, natatakot pa rin ako sa babaeng multo. Parang kahit saan ako magpunta, dala ko yung takot na yon. Parang may anino siya na palaging nasa tabi ko kahit wala na ako sa kagubatan. Ang kwento ni Jomar ay isang paalala na ang takot ay maaaring magmula sa loob natin. At minsan, ang mga multo ay hindi lang mga nilalang, kundi mga alaala at takot na dala natin. Maraming salamat sa pakikinig mga kaibigan. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa mas marami pang nakakatakot na kwento. Excited na akong makasama kayo sa susunod na upload. Hanggang sa muli, ingat sa mga iyak na maririnig mo sa dilim.